Well, so, tapos na ho yung preliminary investigation, tama ho ba? Opo, sabitan na po for resolution. Natapos po kahapon. Kahit wala pa hong mga panig yung mga inaakusahan? Kasi binigyan na po namin sila, we gave them 10 days to file their counter affidavit. Okay. From November 3 or until tomorrow, yesterday po. Opo. At with or without their Counter affidavit? Submitted na po. Okay. Na po for resolution. After ng resolution na ito, ano hong susunod na hakbangin? Evaluate na po namin yung evidence based po doon sa itinabit ng fact-finding report at itinabit po ni Senator Coco Pimentel. Opo. At doon po, based din po doon sa ibang counter-affidavit, yung pong counter-affidavits na isinabit ng ibang respondents po. Opo. Kahapon nung na-question yung legalidad, no? So, kahit to wala pang desisyon ng COMELEC, ang Supreme Court dito sa legalidad, wala namang pumipigil sa joint panel na mag-proceed, no? Wala namang TRO eh. Wala naman po TRO coming from the Supreme Court. Opo. Nag-file po ng petition sa Supreme Court, humingi po sila ng TRO. I think that was last Friday po. Okay. Doon po sa naging action naman po't inasal ni Attorney Topacio, wala namang legal na hakbang isasagawa ang panel dito? Wala naman po. Actually, maganda naman po yung pagkakasabi niya na nag-excuse po siya. Pero yung akusasyon niya yung akusasyon niya minamadali ito o nagre-railroad ang panel, Attorney Arellano? Hindi naman po namin nire-railroad to. Yun po ay opinion lang po niya. Opo. Actually po, binigyan po namin sila ng sapat na oras para sapat na period para makapag-file po ng kanilang counter affidavit. Opo. Instead po na mag-file sila ng counter affidavit, ang ginawa po nila, nag-file po sila sa Supreme Court ng kanilang petition na humihingi po sila ng TRO para mapahinto po yung pag-iimbestigahan ng panel. Okay, maraming salamat po, Atty. Claro Arellano. Maraming po salamat. Ma'am Len, lalo ba lumilinaw yung inyong paniwala na bago magpasko, makulong itong inyo pong boss, si Madam Gloria? Alam mo, oo, Igan, no, with due respect to Prosecutor Arellano, alam niyo po ang nangyari kahapon ay kahina-hinala dahil nga yun pong aming kampo, yung mga abogado po namin ay pumunta doon para nga po humingi ng kompletong kopya ng complaint, no? Dahil po yung binigay sa amin na documents, hindi po kompleto yung annexes, no? Yung mga papeles. Kasi alam mo, Igan, importanteng kaso ito, no? It's a non-bailable offense. Yan, ang gusto sana namin sa hearing kahapon ay mabigyan kami ng kompletong papeles ng complaint. Kasi paano kami makakagawa ng maayos na counter affidavit kung hindi naman po kompleto yung pinagmulan ng lahat na ito na complaint. No? Nabigyan ba kayo? Hindi po. Dininay po itong aming motion na ito, itong aming request na ito. In fact, meron din atang isa daw na kasamang akusado, hiningi lang ng abogado na may pagpaliban ito hanggang bukas dahil ang kanyang kliyente ay out of town at dadating ngayong araw. Ayaw din po nila maski extend lang ng isang araw. Actually, ang nangibabaw kasi yung kahilingan ni Atty. Topacio na huwag ituloy ang preliminary investigation, Ma'am Len. Di ba? Actually, hindi naman ganun ang nangyari, Iga, no? Tinerminate nila lahat ng motion ay na-deny. Ito po ay kaduda-duda talaga, Iga, no? Kasi sana nga, well, there's due process of law, kailangan may equal protection rights, kailangan naman para makagawa sila ng intelligent resolution, sana mapakinggan ng kompleto yung panig ilang akusado dito, lampas 40 ata. Ma'am Len, sa kabila ng pag-deny ng Dominican Republic na may application for political asylum si Pangulong Arroyo, bakit hindi paniwalaan? Hindi namin alam, Igan, kung ano ang nagiging problema nila, no? At anong klaseng pruweba ba ang kanilang hinihingi. Kasi nga, kinukompleto nila, Igan, yung storya nila, no? Pagka ang storya ng political asylum ay
ipabulaanan, sira yung storyline nila, no? Yung drama nila nasisira ngayon dahil biglang hindi nila inaakalain na ganun siguro yung mangyayari sa susunod na kabanata. So ngayon yung nakahandang ending, medyo nagugulo dahil nga merong denial from a foreign government. Hindi naman kami ganun ka-powerful na ma-influensyahan namin ang ibang gobyerno. Opo. Ma'am Len, maraming salamat. Maraming salamat din po. Elena Bautista Hon, tagapagsalita ni Pangulo at ngayon ay Congresswoman GMA. Yan po ating talakayan at narito si Rhea. Mga kapuso, isang container van po ang nalaglag mula sa trailer truck sa San Marcelino Corner, Quirino Avenue sa Maynila. May live report si Haji Rieta. Haji. Yes, Rhea, isang 45-footer na container van ang nalaglag mula sa kinalalagay na isang trailer truck sa may San Marcelino Corner, Quirino Avenue, pasado alas 2 ng umaga kaninang madaling araw. Pero mag-alas 7 ng umaga nang may report sa MMDA, kaya agad na rumisponde ang MMDA upang ilagay sa gilid ng container van upang di na nga makasagabal sa daloy ng trapiko. Ayon kay Edward Gonzales, head ng Road Emergency Rescue ng MMDA, posible raw na hindi natansya ng driver ang bilis ng kanyang pagmamaneho, kaya tumaylapon ang nasabing container van. At galing pa raw sa port area ang nasabing container van na magde-deliver sana ng mga mags sa Bikutan. May gita 20 o 20 tonelada ng baso ang laman ng nasabing container van. Ayon naman kay Eddie Bacalya, nagising daw siya nang makarinig siya ng malakas na kalabog sa labas ng bahay at nang lumabas nga ito ng bahay niya ay nakita nga niya ang natumba ng container van. Posible namang daw maharap sa reklamong reckless driving ang driver na kasalukuyang inimbisagahan ng mga otoridad. Rhea, sa ngayon ay aalisin na o sisikapin ng alisin ng MMDA ang nasabing container van nang sa ganun na hindi na nga ito ay makapagdulot pa ng sagabal sa pagdaloy ng